Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa 7 benefits of vitamin C o yung tinatawag niyong ascorbic acid. Ang pag-uusapan po natin ay yung mga may scientific facts o yung scientifically proven na benefits ng vitamin C. Alam niyo po ba na lahat tayo ay kailangan umiinom o kumakain ng mga pagkain mayaman sa vitamin C dahil ito po ay isang essential vitamin. Pag sinabing essential vitamin, hindi po ito ginagawa ng ating katawan at nakukuha po natin to sa mga kinakain o sa mga supplements na ating iniinom. At marami pong health benefits ang vitamin C. Ito po'y kilalang water-soluble na kadalasan nakukuha natin sa mga prutas at gulay, yung mga oranges, berries, kiwi at kung ano-ano pa. At alam niyo po ba na ang vitamin C requirement ng mga babae ay 75 mg per day at ang mga lalaki naman 90 mg per day. Ito yung tinatawag na basic o yung daily requirement. Yan yung pangangailangan ng katawan nyo. Siyempre, magbabago na lang yan kung meron po tayo mga sakit na mas kailangan ng mas mataas na vitamin C ang ating kainin o inumin sa mga supplements. So ano po ba yung 7 scientifically proven na benefits of vitamin C? Isa-isahin po natin. Una, nakakatulong po ito na mabawasan ang panganib na magkaroon kayo ng mga chronic diseases. Ano po itong chronic diseases? Abay, mga sakit na masasabi natin na pangmatagalan o nandyan na sa inyong katawan na for life. So, vitamin C ay kilalang antioxidant yan na pinapalakas ang ating body natural defenses. Yung pang-depensa natin. Alam natin lahat na pinapalakas ang ating immune system, di ba? Pero ang ano bang nagagawa ng vitamin C para makaiwas sa mga chronic diseases tulad ng mga arthritis at mga iba pang problema, no? Meron pong tinatawag na free radicals na mga masasamang nag-accumulate sa ating katawan. At ito'y nagpo-promote ng tinatawag na oxidative stress kung saan dyan na nag-uumpisa ang iba-ibang mga sakit. Sa pamamagitan po ng vitamin C, na kilalang antioxidant, kinokontra niya po itong tinatawag na oxidative stress. At yun po ang dahilan para nabibigyan tayo ng proteksyon laban sa iba-ibang sakit. So ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant. Binuboost nito ang ating mataas na antioxidant level sa dugo at yan ang dahilan para tayo makaligtas sa mga chronic diseases o heart disease na tinatawag. Ang pangalawang health benefits po nitong vitamin C ay ang vitamin C ay tumutulong na ma-regulate, ma-manage ang ating blood pressure. So, hindi lang yung gamot. Meron po mga vitamina na makakatulong po sa inyong blood pressure. So, anong ginagawa ng vitamin C? Nalaman na ang mga tao na umiinom ng vitamin C supplement o mataas ang vitamin C sa kanilang mga kinakain ay mas mababa ang blood pressure. Both sa mga taong walang sakit sa puso at sa mga taong may alta presyon. Okay? Ang vitamin C din ay tumutulong magpababa ng risk na magkaroon kayo ng heart diseases. Bakit na naman? Kasi ang vitamin C supplements ay napatunayan na pinapababa ang risk ng heart disease sa paanong paraan. Ibinababa nito yung mga tinatawag na bad cholesterol or LDL. Ito yung low density lipoprotein at triglycerides. Itong dalawang to, yung bad cholesterol saka yung triglycerides, kilalang mga risk factors para magkaroon kayo ng mga sakit sa puso o mga pagbabara sa puso nyo. May mga pag-aaral na ginawa na ang vitamin C ay significantly reduce the bad cholesterol. Approximately 7.9 mg per deciliter ang ibinababa niyan. At sa triglyceride naman, bumababa ng 20.1 mg per deciliter. Base na po sa pag-aaral yan. Hindi po yan mga sabi-sabi. Okay? Then number 4, ang vitamin C, rini-reduce ang inyong blood uric acid. So makakaiwas po tayo sa pagkakaroon ng atake ng gouts.
So yung mga tao po na mahilig uminom, mga pare, mga lasenggo, ito magandang balita, nalaman nila ang vitamin C ay tumutulong para bumaba ang inyong uric acid. Aba, napakaganda po na balita yan. Ha? Baka yung mga tomador dyan, kakain ka naman ng bawal tapos inom ka lang ng vitamin C, ay wala rin pong effect yan. Ngayon, bukod dun sa mga sinabi ko, number 5, tumutulong din na makaiwas o ma-prevent ang iron deficiency sa pag-take yun ng mga vitamin C. At anong reason? Kasi ang vitamin C ay tumutulong na ma-improve ang absorption ng inyong iron, both sa inyong kinakain o sa mga iniinom nyo mga iron supplements. So, ina-absorb ng vitamin C ang iron, so mas magiging mataas ang inyong iron at makakaiwas po tayo sa pagbaba nito. So, absorption ang pinaka-key na reason kung bakit kailangan nyo uminom ng vitamin C, lalo na kung umiinom po kayo ng mga iron supplements. Ano pa? Number 6, boost your immunity. Aba, itong nagkaroon ng pandemya, no? Ang vitamin C halos nagkakaubusan. Di ba napansin nyo, lalo na yung mga unang taon ng COVID? Dahil ang vitamin C, alam natin, nagbo-boost ng immune system at ang ating white blood cell function ay nagiging mas efficient. Ang white blood cell, mga sundalo natin sa ating dugo, so may red blood cell na may dalang oxygen, may white blood cell na mga sundalo natin, at yan nga ang basehan minsan ng doktor. Kung may infeksyon, pag pina-CBC, mataas ang white blood cell. Ibig sabihin, tumataas yan tuwing tayo may infeksyon. So, ang kagandahan ng vitamin C, tumutulong yan na ang ating WBC or white blood cell ay mas maging effective at the same time, strengthening yung inyong skin defense system. So, yung balat nyo, malaking tulong. At sa mga pasyente kong may sugat na hindi gumagaling, pinapainom ko yan ng vitamin C o pinapakain ko mga prutas, gulay na mayaman sa vitamin C. Number 7, yung mga ulyanin dyan. Ay, kung gusto natin makaiwas na huminam ating memorya at maayos ang ating pag-iisip, kailangan natin mag-vitamin C. It protects your memory and thinking as you age. So, yung mga nagkakaedad, nalaman na low vitamin C levels have been linked to an increased risk of memory and thinking disorders like dementia. Gusto nyo ba magkaroon ng dementia dyan? Dementia yung hindi ka na makapag-isip, mahina pa memorya nyo. Minsan yung mga basic na dapat nyong alam, nalilimutan nyo pa. High intake of vitamin C from foods and supplements has been shown to have a protective effect. Ayan, so alam nyo na ang gagawin nyo. Ngayon ang kadalasan tanong, Dok, paano malalaman kung mababa ang vitamin C? Sino ba yung mga taong bumababa ang vitamin C? Okay. Well, ang risk factors para malaman o risk factors na magkaroon ka ng vitamin C deficiency ay ang mga sumusunod. Number 1, poor diet. Marami naman sa atin di na talaga kumakain masyado ng prutas at gulay. Mga kabataan ngayon, parang may allergy yata yan sa gulay. Tapos yung iba, sasabihin naman ng mga senior citizen, ang mahal-mahal naman kasi ng mga prutas eh. Ayan, maraming reason. Siyempre, pag poor diet, marami pang dahilan. Hindi lang yung hindi ka kumakain ng prutas at gulay. Poor diet, andyan na yung mga walang ganang kumain, andyan na yung mga sirang ngipin, walang pustiso, hindi makakain. So, kulang ang kanilang sustansya. Number 2, yung mga naninigarilyo. Alam nyo po ba? Ito ang hindi alam ng iba eh. Yung kada isang sigarilyo na hinit-hit nyo, nawawalan ka ng mga 40 to 60 milligrams of vitamin C. Kada sigarilyo po kada sigarilyo. Isang kaang sigarilyo, 20 na sticks yan. So, i-times mo na lang yung 20 sa 40 o sa 60, edi kano karaming vitamin C ang nawala sa inyo, di ho ba? Kaya wag naman igarilyo, walang mabuting idudulot yan. Number 3, air pollution. Kung kayo po'y exposed sa alikabok, mga mawalang galang na, yung mga jeepney driver, bababa ang vitamin C niyan kadalasan. Yung kasi mga jeep natin dito wala namang aircon, yung mga nasa bus at yung mga laging nasa kalye. So take high dose of vitamin C, advice ko sa inyo. Heavy metal exposure, yung mga na-expose sa mga lead, mercury at iba-iba pa, pwedeng sa pagkain o yung mga nasisingot nyo. Ito kadalasan ang mga nagkukulang sa vitamin C. Pero may iba pang factors tulad ng stress.
too much stress, sobrang pagpupuyat, hindi nag-exercise, pwede nagkukulang yan sa vitamin C. Ngayon, anong pwede nyo maramdaman? Ano kaya, Dok, itong nararamdaman ko na baka senyalis na to na kulang ako sa vitamin C? Aba, ang unang iisipin nyo sipunin, pero hindi po yun. Ang unang pwede nyo maramdaman, madali kang magkapasa. Yan, easy bruising. Pangalawa, pwedeng palaging napapagod. Ay, sino bang palaging pagod? Di ba? Kadalasan yung mga may edad, di ba? Depression. Nalaman na may mga taong madaling ma-depress kung kulang sila sa pag-inom ng vitamin C. Bleeding gums o pagdudugo ng gilagid tuwing sila'y nagsisipilyo at ang pagkakaroon ng madalas na singaw, pwedeng kulang sa vitamin C. Kayo ba maisip nyo joint pain, bone pain, muscle ache, pwede palang vitamin C deficiency? O hindi nyo alam yon, isipin nyo arthritis agad, di ba? At swelling o pamamanas kadalasan o mamaga ng mata at kung ano mang bahagi ng inyong katawan. So ang kadalasan tanong sa akin, Doc, ano bang kakainin ko na mataas sa vitamin C? O kailangan ko ba uminom ng mga tablet o capsule? Siyempre depende na yan sa inyo. Bakit? Kasi pag-uusapan ng kakainin, prutas, gulay, o iinom ako ng supplement. Sige, doon muna tayo sa pagkain. Ano mga dapat kainin? Siyempre, mataas sa vitamin C. So, pag-usapan muna natin, ano yung mga high vitamin C na pagkain? Ito po, top 10 foods highest in vitamin C. Yan po, no? Naku, nilit, di nyo nababasa. O sige, banggitin ko lang yung top 3, Yung top 3. Ang unang-una na prutas na mataas sa vitamin C ay ang guabas. Sa Tagalog, bayabas. Yan. Nalaman nila na ang isang cup ng bayabas ay may 377 milligrams of vitamin C. Ang tanong, kakain ka ba ng isang cup ng bayabas araw-araw? Yung iba naman na sensitive, ang bayabas daw ay nagkakaroon kayo ng constipation o hirap dumumi. So, kung kakain ka ng bayabas, 1 cup, 377 milligrams, kung mahinang-mahinang katawan nyo, baka kailangan nyo ng 1,000 milligrams, more or less, mga 3 cups of guabas o kaya bayabas. Okay, kung kakain ka niyan araw-araw, pwede na. Pangalawang mayaman daw sa vitamin C ay ang kiwi fruit. Ang isang cup naman yan ay 167 milligrams. Paano yan? Kung 500 milligrams sasabihin sa'yo, per day 500 milligrams, 167, o mga 3 cups din. At pangatlo, bell pepper. Yung pula o berde, pero yung pula, pwede yan. At least, di manghang yan, di ba? So, 152 milligrams yan per cup. So, mga 3 cup, more or less 500 milligrams na yan, more or less. So, yan yung 3 pwede nyong pagpilian. Pero bukod naman dyan, oranges, syempre alam natin, o mga citrus fruits, pamelo, mangga, pero hindi ganun kataas ang vitamin C. Sa katunayan, sa isang pag-aaral, kailangan mo daw ng 12 oranges, more or less, para makuha mo na yung mga minimum na requirement nyo kung kayo po'y talagang nangangailangan ng vitamin C. 12 oranges per day, per day. Ang bigat. Ang tanong, kung magsusupplements naman ako, Doc, ano yung mga inumin kong supplements? Aba, ang kilalang-kilala nyo, ascorbic acid. Pero alam nyo ba na ang daming klase ng formulation of vitamin C? Hindi ba kayo nalilito? Siguro depende na lang kung ano yung pinapakinggan nyo, kung sino nagsasalita, kung ano yung narinig nyo, di ba? Pero bibigyan ko lang kayo na idea sa pagpili. Number 1, ascorbic acid. Yan yung pinaka-sikat, pinaka-cheap, pinaka-mura. Yan yung pinakamaraming umiinom. Pero may advantage and disadvantage yan. Number 2, calcium ascorbate. Maaring narinig nyo na yung magnesium ascorbate. Number 4, sodium ascorbate. At yung mga vitamin C na may kombinasyon, kadalasan bioflavonoids, rose hips, zinc, yung iba vitamin E at marami pang iba. So himay-himayin natin itong mga various formulation of vitamin C. Okay. Unahin natin sa ascorbic acid na pinakamura, pinaka-common. Yan po yung nabibili nyo nga, minsan yata yan, wala pang piso yan, baka 50 centimos o mas mura pa, no? Depende kung saan kayo bumili, no? However, ito ang problema natin sa ascorbic acid, maraming dumadaing na sinisikmura. Bagamat hindi lahat,
Hindi lahat. Kung bata pa, bihira naman mag-complain ng sinisikmura. Basta ininom to na may laman ng tiyan. Pero sa mga may edad, maski na may laman ng tiyan, ininom to. Kung sila ay may mga problema sa kanilang sikmura, may GERD, gastritis, ulcer at kung ano pa, maaaring dumaing ng paghilab o pagsakit ng tiyan o yung tinatawag na hyperacidity. So yan ang problema kasi medyo acidic po ito. At dahil dito, nalaman nga na minsan pag kinombine mo yung mismong vitamin C as ascorbic acid sa ibang minerals, medyo nasosolve mo na yung problema sa acidity tsaka sa absorption. Bakit? May pag-aaral po na lumabas na 30% lang. Ito'y pag-aaral. 30% lang ng ascorbic acid ang na-absorb sa inyong katawan. Dahil dito, yung mga researcher, gumawa sila ng formulation para mas better absorb itong ascorbic acid sa inyo at hindi naman kayo magkaroon ng gastric irritation. Ang ginawa nila ngayon, kinombine nila with minerals. So, ang tawag na ngayon dyan, mineral ascorbates. Yan, mineral ascorbates. At ang mineral ascorbates, napakarami. Pero ang pinakakilala natin, yung tinatawag na calcium ascorbate, yung tinatawag na sodium ascorbate, magnesium ascorbate. Ngayon, bawat isa may advantage and disadvantage. Halimbawa, pag-usapan natin ang mineral ascorbates na tinatawag na calcium ascorbate. Ang calcium ascorbate, kadalasan recommend yan kung ang isang pasyente ay may problema sa buto o may edad na gusto makaiwas sa osteopenia or osteoporosis. Calcium ascorbate ang kadalasan ina-advise ng doktor. So, ang calcium ascorbate is a combination of calcium and ascorbic acid. Dito, kung 1,000 mg po o 100% itong calcium ascorbate, kadalasan 10% lang naman yung calcium, 90% yung ascorbic acid. So, ulitin ko, kung 1,000 mg yung iniinom nyo na calcium ascorbate, ibig sabihin nun, 100 mg lang ang calcium at 900 mg ang ascorbic acid. Tandaan nyo ha, 10% lang yung mineral. Pero nalaman, by adding the mineral dito sa ascorbic acid, naiwasan na niya yung gastric irritation at the same time, nakatulong pa siya in a way na madagdagan ng inyong calcium. So makakaiwas sa osteopenia o pagbaba ng mga buto ng bone cells at makaiwas sa osteoporosis. So yan ay isang pag-aaral na sinasabi na ang ascorbic acid saka ang calcium ascorbate halos pareho din yung nakukuha yung antioxidant property according sa 2018 study. Yan. So advice ko, senior citizen, medyo mahina ng buto. Kung mamimili ka sa dami ng mga vitamin C in the market, hanapin niyo yung calcium ascorbate. Okay. Ngayon, meron naman tinatawag na magnesium ascorbate. Magnesium ascorbate. So, mineral na magnesium na 100 mg plus yung ascorbic acid na 900 mg. Kung 1,000 mg po yung inyong nabili. Kung 500 mg yung nabili nyo, di ganun din. 50 mg lang yung magnesium at 450 mg yung ascorbic acid. So, ito naman, magandang option to sa mga tao naman na may iniinom na gamot para sa ulcer. Yung mga acid reducer. Yung antacid na tinatawag, o kaya may iniinom kang gamot sa alta presyon o sa pamamanas na tinatawag na diuretics. Dahil itong mga gamot na to, kadalasan bumababa ang magnesium at pagbababa ang magnesium, pwede kayo madalas sumakit ang ulo o magkaroon ng pamumulikat. Marami mga senior citizen na umiinom ng diuretics, pampaihi, tapos ang complaint, bakit pinupulikat ako, doktor? So ito po ang maganda nyo namang inumin. Since magnesium deficiency o mababang magnesium, ini-increase din ang chance na magkaroon ka ng palpitation o irregular heartbeat. So, magnesium ascorbate ang pinakamaganda siguro na inumin ng mga taong may ganitong kondisyon. Then another, yung pinakasiguro, isa sa nangunguna nakikilala ay yung tinatawag na sodium ascorbate. Yung sodium ascorbate po, hindi naman advisable kung ang isang pasyente sinabihan ng doktor na bawal o limitahan na ang pagkain ng maalat. Kasi ang laman nito ay sodium.
Bagamat 100 milligrams lang sa, for example, 1,000 milligrams yung sodium ascorbate nyo, 100 milligrams lang yung sodium at 900 milligrams yung ascorbic acid. Yung 100 na yan, pag matagal nyong ininom at paaraw-araw-araw at nakaka 2 or 3 capsules a day ka, mag-accumulate din yan. Lalo na kung ang daily total na pinapakain lang sa inyo na salt ay hindi dapat lalampas ng 2,000 milligrams per day. So, na-imagine nyo po yung sinasabi ko. So, kung kayo po may alta presyon, hindi control ang BP nyo, checkin nyo lang. Baka ang isa sa dahilan ay yung iniinom yung sodium ascorbate. Kung mababa lang, halimbawa, uminom ka ng sodium ascorbate 500 milligrams lang, walang problema po yan. Kasi kung sa 500 milligrams, 50 milligrams lang ang iniinom mong sodium na nanggagaling doon sa iniinom yung supplement. Di ba? 50 lang eh. So, baliwala yan. Okay yan. Kayang-kaya yan. Pero pag higit ka sa 3-4 na capsule per day, kasi may naririnig ako minsan, mababa immune system mo. Uminom ka ng sodium ascorbate, gawin mo 2 sa umaga, 2 sa tanghalian, 2 sa hapunan. Pag ganyan po ininom nyo, masyado nang mataas yung sodium na yan, ay pwedeng maapektuhan ang inyong blood pressure. Okay? So, sana po itong mga pinapaliwanag ko nagkaroon lang kayo ng idea na iba-iba pala yung sodium, iba-iba pala yung mga tinatawag na ascorbic acid, iba pala yung tinatawag na sodium ascorbate, magnesium ascorbate. At sa pamamagitan nito, mag-guide ko lang po kayo. At syempre, tanungin nyo pa rin ng inyong doktor kung anong nababagay sa inyo. May ibang doktor naman kasi na hindi naman masyadong nagbibigay ng tuon, ng pansin pagdating sa nutrition. Pero kung sila po ay aware, baka mabigyan po kayo ng tamang guidance. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana po ay nakatulong po itong video ko sa inyo. Ako po si Dr. Gary C. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa mga nanood. Bye-bye!